Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, 10 pekeng cyber threats sa mga paaralang pangsekundarya sa Pangasinan na itala ng lokal na pulisya nitong Hulyo. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula Radyo Pilipinas Dagupan. Sa Pangasinan Police Provincial Office o PPO so aka-record ya sampluran insidente ya cyber threat dyan sa secondary schools ng Hulyo 2026. Unungad kinan Police Major Eileen P. Katugas sa hepe na Public Information Section ya Pangasinan PPO sa insidente so na-record Balaya Rosales, Lingayen, Santo Tomas, Mangaldan, Bautista, San Jacinto, San Manuel, Lawak, Bayambangtan, San Carlos City. Impaliwawan ng Katugas si amin ya threat incidents at hoax o peke tan saraya so ginawa ya sari minor de edad. Kaiba at sari motibo so pilalak ya ag-unla at eskwelaan o dino na suspende so klase panagloko piuuso tan panagpasno ka balat arong at sarayan inkagawa at ag-anampot at simplen panagloko. Taluran kaso so in referla at prosecutor's office lapod panagsumlang ya Presidential Decree 1727 o Anti-Bomb Joke Law tan grave threats in relations to cybercrime prevention Act. Sari arumya nalalanur at in-refer at Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO para napag ya interbensyon. Ipapanunot ya kapulisan ya say pangiter ya threat at sari eskwelaan at agnapag ya gagawin na joke o dino uso. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipita para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Ricky mula Pangasinan. Akyat naman tayo sa Kalinga. 5.9 million peso na school health clinic pinasinayaan at ipinasakamay sa Rizal National School of Arts and Trade sa Kalinga. Para sa kabuuang ulat, narito si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk. Formalan na ilokat kinay paima iti 5.9 million peso a school health building para iti Rizal National School of Arts and Trades wano RNSAT iti probinsya a Kalinga babaan iti seremonya na isayangkat itay na biit sa dyan sa ua pagadalan. Iti barbaro pastek kat manamnama amang ipaay iti nataltalgad kinapaspaspas a medical care kin supportive learning environment para kadikiti estudyante. Sigun kini school principal 3 Fernando Galdok, iti barbaro a klinik iti mangsungbat iti kasapulan ti eskwelaan nang runa para iti salun at dagiti agad-adal. Nagyaman dayto iti amin at timulong tapno agbaligi iti proyekto. Inkaripay ni Galdok ang mausar nga usto ken maaywanan iti pasilidad tapno agtultuloy dayto nga agserbi kadagiti agad-adal ti RNSAT ingana iti sumarunupay at tawtawan. Inayon ni school nurse Beatrice Posoy asaan laeng nga immediate care iti maypay no adati agsakit wenno adati madangran no diket mangited dayto iti comfort guidance ken suporta bayat iti kaadada iti pagadalan. Iti nasawa proyekto ket ipatungpal ti Department of Public Works and Highways wenno DPWH Lower Kalinga District Engineering Office ken iti Aquaterra Construct Incorporated ang nagserbiya contractor. Manipod dito'y RP Tabuk City, Kalinga, siyak na Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Amelia mula Kalinga. Baba naman tayo sa Southern Tagalog. Nasa 58 katutubong buhay ilang ibinalik sa kanilang likas na tirahan sa Quezon. Para sa kabuuang ulat, narito si Mara Grezula ng Radyo Pilipinas Lucena. Ibinalik sa kanilang likas na tirahan sa Quezon Protected Landscape o QPL sa Atimonan, Quezon ang 58 katutubo at endemic na wildlife na sumailalim sa rehabilitasyon. Ayon sa pabatid ng DENR Calabarzon, ang pagpapakawala ng mga hayop ay isinagawa ng Biodiversity Management Bureau o BMB, katuwang ang Regional Wildlife Rescue Center, Penro, Quezon at Centro Tayabas. Kabilang sa mga ibinalik sa kagubatan ang 30 sawa o reticulated python, 6 na bayawak o marbled water monitor lizard
lizard, 12 lawin o Brahminy kite, 6 na Philippine serpent eagle at 4 na Philippine hawk eagle. Ayon sa DENR, mahalaga ang pagbabalik ng mga rehabilitated wildlife sa kanilang likas na tirahan bilang bahagi ng pagsusulong ng konserbasyon at pangangalaga sa biodiversity. Muling hinikayat ng ahensya ang publiko na makiisa sa pagprotekta sa mga wildlife at kanilang likas na tirahan upang mapanatili ang yamang likas ng bansa para sa mga susunod na henerasyon. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Mara mula Calabarzon. Lipat naman tayo sa Mimaropa. Mahigit 25,000 pamilya sa bayan ng Coron na biyayaan ng tig 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program ng Pamahalaang Nasyonal. Para sa detalye ng balita, narito ang ulat ni Goody Sarsagat ng Radyo Pilipinas Palawan. Magapakinabang ang sobra sa 25,000 nga pamilya sa Rice Distribution Project, iyang pamahalaang nasyonal nga ingtatao, iyang pamunuan ni ang palalawigan sa Palawan sa mga taga-Coron. Formal din diya nga ing intriga, iyang pamahalaan ni ang panlalawigan ni ang Palawan ang nasasala nga rice assistance sa mga punong barangay ang mga islang barangay sa Banua iyang Coron, Palawan ang adlaw iyang Huwebes, Agosto 20, dading dagon. Ing pangunahan ni ang empleyado ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, eg Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO Coron ang programang dato. Mga nasa sobra ka sa 5,000 ang alin sa mga barangay, iyang mga Banuang Daan, Bulalagak, Kabugaw, Lahala, Igtara ang matatawan ni ang rice assistance sa nasambit nga lugar. Sa Palawan kakaabot sa 300,000 ang tanan nga pamilya ang makakaresibi ang programa diya yang Pangulong BBM agud matawan ni ang pamagi ang tagagatem sa lalawigan iyang Palawan. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Goody mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Grains Samar Project ipinakilala sa mga magsasaka sa bayan ng Allen sa Northern Samar. Si Charmaine Perito Balbes ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye. Ginpakilala sa WWF Philippines ang Grains Summer Project sa mga parauma sa Allen, Northern Samar para pakusgon ang food security ug sustainable agriculture-based livelihoods sa mga komunidad. Lakip sa mga partisipante ang mga miyembro sa mga Irrigators Associations tikang sa mga barangay San Hubasan, Kinabranan 2 ug Sabang Zone 2. Sa ilarom sa Grassroots Rice-Based Agro-Enterprises Integrated Sustainability Grains Project katuanan sa proyekto nga mapauswag ang rice-based enterprises ug pakusgon ang kapasidad sa mga farmer organizations. Ginbubuhat ang proyekto sa WWF Philippines kasugbong ang National Grid Corporation of the Philippines NGCP ug suportado sa lokal nga gobyerno San Allen. Kahuman ang oryentasyon, ginbuhat ang baseline data review para makakolekta impormasyon nga gagamiton sa pagbugos ug pagpatuman sa mga masunod nga interbensyon para sa mga parauma. Katuyuanan sa proyekto nga makag-establisa sa mas marigon nga panginabuhian, sustainable nga agrikultura ug food secure nga komunidad sa bungto San Allen. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Copperhead Company ng 35th Infantry Battalion na bahagi ng libro sa pampublikong mababang paaralan sa bayan ng Hulos sa Sulu. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulos sa detalye.
Mumpaat na paon inapagapamahagi sina Ginny sa mga textbook kahit sin Charlie Copperhead Company sin 35th Infantry Bakamandag Battalion sin 11th Infantry Alakdan Division. Katiwukan tung katuskawan tagunong textbook para sa mga kabataan ng grade 1 pa grade 6. Inagkapamahagian nila dan di hada irahulo. Muna gyawi sin kasundaluhan na pag-uhanan ni Captain Hardy Salmazan, Company Commander in Barangay Tulay hanggatos kasyaman tagtu mga kabataan ni grade 3 pa grade 6 inakatayma sinasabot book guwaring Haji Hasiman Higat iban Haji Hasiman Load Elementary School. Samantara hanggatos katuan tag-2 kabataan isab guwaring grade 1 pa grade 2 Halom Alat Elementary School ha Barangay Alat in Kiadihilan. Timaod ang mga pakaradyaan ni inapunong barangay sina Alat Norfaiza Mundok bilang pamagbuki ha program sin 35th IB. Teng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.